So ayun po guys, yan magandang araw po dito sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. This time naman po is tungkol po ito sa tito ni Krista na may screen name na Mr. King Kong. Kasi nabanggit po ni Krista sa vlog last July 25 na upload na yun nga po, marami na din po talagang basher daw po ang kanyang tito. At siguro yung mga bashers po na yun ay inggit lang din siguro sa tito po ni Krista. Kasi nga po, pansin po natin, di ba, marami po na nagmamahal kay Mr. King Kong. Marami naghahanap sa kanya sa bawat vlogs po ni Chris na lagi pong may comment talaga o hindi nawawala yung comment na sana is kasama lagi ni Chris na ang kanyang tito sa mga vlogs po niya. Kasi nga po, ang tito po niya is nabibigay din po ng kasiyahan sa lahat ng mga viewers. Palabiro kasi ito. At game na game talaga pagdating sa kalokohan. Kaya yung mga tao talagang kumbaga nawawala po yung stress kapag napapanood siya. Good vibes lang po yung dala niya palagi. Kaya siguro yung mga bashers is nainggit na naman. Kumbaga na ano sila ba kasi bakit ang daming nagmamahal sa taong ito ganyan, di ba? So syempre, kasi ang isang tao ka talaga kapag lumabas sa social media tapos nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ng katuwaan sa mga viewers, talagang mamahalin po ito ng mga tao. Katulad nga lang po ng ginagawa ng tito ni Chris na talagang kung gaano kakulit si Chris is ganoon din po kakulit ang kanyang tito. Laging nagpapatawa, nagbibiro, ganito ganyan. So talagang mamahalin po siya ng mga tao. Kasi para sa mga viewers po kasi is, nakakatanggal kasi ng stress yung ganitong klase ng mga tao, especially sa mga kababayan po natin mga OFW. Alam po natin na malungkot po ang buhay po nila kasi nga po nasa malayo sila, malayo sa kanilang pamilya. So yung tanging libangan lamang po nila para kahit papano is kumbaga hindi nila gaanong mamiss ang Pilipinas, hindi nila gaanong mamiss ang kanilang pamilya. Unang-una is yung video call at tatawag sa pamilya, ganito ganyan. Pangalawa is yung panonood po nila ng mga vlogs po, ng mga vloggers dito sa Pilipinas. Kasi yun nakakapagtanggal po ito ng kahit papano pagkamiss sa kanilang pamilya, nakakatanggal ng stress sa kanilang buhay, ganito ganyan, di ba? So nakakatulong po ang mga komedyanteng vlogger po talaga sa mga OFW po, especially si Chris na, si Mr. King Kong, ayan, yung kapag magkasama silang dalawa, talagang hindi pwedeng hindi ka mapapangiti, hindi pwedeng hindi ka mapapatawa kasi talagang good vibes talaga yung dala-dala po nila. Kaya siguro yung mga bashers ay naiinggit. Kaya yung mga bashers dyan ay pasensyahan na tayo, pasensya na kayo kasi nga po mas mahal ng mga tao si Mr. King Kong kaysa sa inyo. Dapat kasi tigilan nyo na yung pang-bash. Imbis na mambash po kayo is supportahan na lang, mag-comment na lang ng maganda, ganito ganyan. Siguro okay lang yung mga suggestions, positive suggestions, hindi naman pambabash po iyon. Pero yung negative na talaga ng below the belt na, so hindi na yung tama. So mas magandang tigilan na kasi alam nyo, habang nambabash po kayo lang din po yung nagbibigay ng stress sa inyong sarili. So sana is tumigil-tigil na para happy-happy na lang. Bakit hindi na lang maging masaya, di ba? Maging masaya na lamang po tayo sa ginagawa po ng mga pinapanood po natin. At kung ayaw po natin sa tao, kung ayaw po natin itong panoorin, ayaw po natin makita ito sa social media, nako, napakadali lang naman po nun. May button naman siguro na gusto mong, kung ayaw mo sa isang tao, i-block mo or wag mong panoorin o ganito ganyan, di ba? Pero ang ginagawa nyo kasi parang ini-stress nyo talaga ang inyong sarili. Ayaw nyo sa tao pero lagi naman kayong nanonood, di ba? So, dapat kung ayaw na, i-block na, ganito ganyan na. At iwasan na yung tao, hindi yung ayaw mo nga tapos lagi mo pang pinapanood, so lalo mong ini-stress ang iyong sarili. So sana tumigil-tigil na yung mga bashers dyan. Dapat happy na lang at love na lamang po tayo always dito sa mundo. Kasi itong mga taong ito, sila Chris na, sila Mr. King Kong, sila Sir Paul at iba pa pong mga vloggers, ginagawa lang din po nila ang dapat nilang gawin para magbigay po ng kasiyahan sa mga viewers. Kung ayaw nyo sa kanila, inulit ko nga po, i-block nyo, i-unsubscribe nyo, or ano po mang gusto yung gawin para or wag na lang kayong mag-Facebook, ganoon siguro. Wag na lang kayong mag-YouTube, ganoon siguro. Wag na lang kayong sa social media para hindi po kayo ma-stress at hindi po kayo mambash. At lagi niyo pong isipin na bawat binibitawan po nating salita, mapag good or bad man po yan, ay may mga po yan may mga karma na tinatawag po natin dito sa mundo. Kapag good po yung ginagawa mo, kapag good po yung comment mo, so possible na magkakaroon ka ng good karma. Pero kapag masama naman yung ginagawa mo, masama yung kino-comment mo, so possible din na magkakaroon ka ng negative karma. So dapat isipin mo palagi yung sarili mo at also lagay nyo ang inyong sarili sa kalagayan po ng mga taong binabash po ninyo. So paano kung kayo yung binabash, di ba? So anong mararamdaman nyo, di ba? So ganun dapat ang iniisip. Do not do unto others what you do not want to do unto you. In English yun, di ba? Or sa Tagalog pa,
wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. So yun po yung tinatawag na golden rule. So sana lagi pong tandaan po natin iyon. So yun po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From General Storina, yun, wow, good heart talaga ang langga Krishna namin. Hello Mr. King Kong, shoutout, hayaan mo yan mga basher na yan. Wala na ambag sa buhay nyo, patuloy ka lang Mr. King Kong, patawa lang pati ako, natawa sa'yo. Yun nga po mga walang ambag yung mga bashers po na iyon. So tumigil na kayo kasi habang nambabash pa kayo, lalo namang nagpapasaya ng tao si Mr. King Kong. So kumbaga habang tayo po, habang majority po is na sumasaya po sa ginagawa ni Mr. King Kong, yung ano naman, yung mga bashers naman is kabaliktaran. Habang nagpapasaya si Mr. King Kong, sila naman is lalong nang gagalaiti at mas lalong nagagalit, mas lalong nalulungkot. Bahala sila sa buhay po nila, basta tayo, masaya po tayo sa ginagawa po ni Mr. King Kong. Jennifer Saguban, hello sa tito mo, Inday Krishna, never mind sa basher. Good luck sa farmhouse mo, Inday. Same kayo ni Sir Paul nagpapagawa ng farmhouse. Never mind na lang talaga yung basher. Siguro parang pinoprovoke lang naman din po nila Mr. King Kong nila Krista yung mga bashers kasi alam po naman na hindi yan sila na aapektuhan kasi mga matitibay yan mga Hirmino, mahusay family, mga ano yan sila, mga matitibay, mga matatatag at hindi talaga nagpapatinag kahit na sinong basher pa yan. Emily Flores, hello Krista, sa papa mo at tito at sa inyong lahat dyan ay may libre pang merienda, enjoy na lang, palabiro ka talaga. Tama yan para hindi boring, God bless you. Maganda po yung pagbibiro po talaga, especially kapag magkakasama, magkakaibigan man or magkapamilya. Kapag meron talagang palabiro sa grupo, is talagang hindi nagiging boring po yung pagsasama-sama. Hindi nagiging boring po yung naging banding. Kasi iba talaga kapag meron palabiro sa grupo Kasi talagang magiging mas masaya po talaga ang samahan. Nora Bautista, good afternoon Krishna, joker din tito mo, nakakatuwa, stress reliever din, mabuti yan, masaya lagi, enjoy lang para di magkasakit. Opo, stress reliever po talaga siya, kaya marami pong naghahanap po palagi sa kanya sa mga vlogs po ni Krishna. At siguro, kung hindi na busy si tito po niya, baka possible na mag-vlog. Pero sabi ni Krishna dati na, yun nga, walang cellphone ng kanyang tito, tapos hindi yata kaya na mag-vlog siya mag-isa. So nakakapag-vlog siya habang kasama si Krista, pero pag siya lang mag-isa parang hindi pa niya kaya kasi nga po hindi pa siya ganun ka-fluent pagdating sa pagtatagalog. Then busy rin po sa mga trabaho si tito po niya. Kaya siguro sa ngayon is ayan, pasingit-singit na lamang po muna siya sa mga vlogs po ni Krista. Jerilyn Morales, mayong hapon kabibog jud ninyo dira. Enjoy ang lahat sa pagmerenda. Ang galing talaga ng Inday Krista. Talagang marunong maguna-una sa iyang mga panday. Sige, isa yan sa papaswerte sa buhay at bahay mo. Ayan, talagang si Krishna kasi merong napakabuting puso, napakalambot na puso. So alam po niya, nagutom syempre ang kanyang mga panday. So wala nang time ang mga panday na magluto pa ng merienda nila, bumili pa ng merienda kasi nga busy sa trabaho. So initiative na yun ni Krishna na bigyan ng pagkain ng kanyang panday. So ibig sabihin is napakabuti ng puso ni Krishna at talagang napaka mapagbigay po niya. Pre-City Boy, nakakatawa talaga ang tito King Kong mo sa mga patawat, expressions niya, pangtanggal stress. Salamat at lagi mo siyang sinasama, talagang naaliw ako. Thank you Krista. Yan yung expression kasi ng mukha ni Mr. King Kong. Doon ka talaga matatawa kahit na hindi pa siya nagbibiro, kahit na hindi pa nagsasalita, kahit na hindi pa bumubuka ang kanyang bibig. Yung sa expression pa lang ng mukha po niya, talagang matatawa ka na talaga sa kanya. Kaya marami po ang naghahanap palagi sa kanya sa mga vlogs ni Krista. Zosima Lampa, good PM Idol Krista, tatay mo, tito mo na makulit at masayahin, ate mo at mga pinsan mo, wow, sarap ng merienda nila at bibigyan daw niya ang mga trabahante ni Krista ng merienda. Mabait talaga si Krista at matulungin, ingat and God bless, watching from Pampanga. Opo, ganun po ang magandang amo. Siguro kung isa ako sa trabahante o trabahador ni Krista, paniguradong mas gagalingan ko or mas magiging pulido po ang paggawa po ng bahay po niya kasi napakabait na amo Mamita Bell, gandang hapon Baby Loves. Krista, kita ko ulit si ang Uncle Pogi. Joker man siya, oy, bait mo naman Baby Loves. Krista na pamerienda, simple man pero malaking bagay yan para sa kanya. God bless you always Baby Loves. Krista, yan. Napakalaking bagay po talaga nun. Isa yung napakagandang gesture po mula sa isang amo papunta sa kanyang mga trabahador. Kasi bibihira lang po ang amo na ganoon Especially kapag pakyawan. So kapag pakyawan kasi mostly or usually, sila na po yung gagastos sa sarili lang pagkain ng pamarienda. Pero si Krishna, hindi siya, kumbaga, gumagastos naman siguro yung mga panday po niya, pero may mga times po talaga na nagbibigay po siya. Kasi alam po niya
na mahal din po yung bilihin tapos pagod na sila. So, binibigyan na lamang po niya para kahit pa paano makabawas-bawas sa gastusin yung mga panday. At the same time, is hindi na sila mapapagod para bumili pa doon sa baba. Kasi nga po, binigyan na sila ni Krishna. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for na po.